Di ko alam kung sino pupuntahan natin pero wasak na tayo, putang ina pare. Putang ina, hindi ko alam. Kakagawa lang ng Ukraine ng isang malaki at matagumpay na pag-atake laban sa Crimea at Russia. Ayon sa media ng Russia, hindi lang mga drone ang ginamit sa pag-atake, kundi pati na rin ang mga high-value na Neptune cruise missiles. Naganap ang pag-atake habang seryosong nanganganib ang katatagan ni Vladimir Putin. Nasira ng pag-atake ang dalawang target, ang air defense nervous system at supply ng gasolina ng Russia. Dahil dito, hindi na makapag-supply ng gasolina ang gobyerno ni Putin. Kahit sa mga teritoryong inangkin nila, ang Crimea ay nakakaranas na naman ng kakulangan sa gasolina. Pangalawa na ito sa loob lamang ng ilang buwan. Dahil dito, marami ang nagdududa kung may benepisyo ang pagsuporta sa pananakop ni Putin. Simulan natin. Dito nagsimula lahat. Noong Disyembre 13, inilunsad ng Ukraine ang malawakang drone attack sa Russia. Pero nakikita nyo ba yung mga berdeng arrow sa ibaba ng inyong screen na papunta sa Crimea? Well, hindi mga drone yon. Mga Neptune cruise missile yon. Ito ay mabilis na kinumpirma ng mga Russian monitoring channel na nagsasabing may mga Neptune missile na papunta sa Crimea. Narito ang maikling clip kung paano sinusubukan lumaban ng Russia. Grabe naman. Ngayon, gaya ng inaasahan, hindi napigilan Russia lahat ng drone at misil ng Ukraine. Sa katunayan, may dalawang malaking target na tinamaan ng Ukraine sa Crimea kagabi lang. Ang una ay ang Kasta-2 radar. Hindi lang radar ito, kundi mahalagang bahagi ng depensa ng himpapawid ng Russia, lalo na sa Crimea. Kaya naman naging malaking dagok ito para sa militar ng Russia. Ang radar na ito ay low-altitude surveillance radar. Kaya nitong makita ang mga bagay na di napapansin ng malalaking radar, tulad ng mababang lipad na eroplano, cruise missiles, drones, at helicopters. Maaaring makalusot ang ganitong bagay sa malalaking radar, kaya't binabantayan ito ng Kastat radar. Ibig sabihin, kung wala ang radar na ito, ang mga Russian missiles, lalo na ang mga air defense missiles, ay magpapalipad ng medyo mas huli kaysa sa dati nilang ginagawa. Bukod pa rito, bulag na umaaksyon ang Russian air defenses dahil hindi nila alam ang paparating. Nasasayang ang bala ng mga interceptor sa paghabol sa multo dahil hindi nila alam ang target. Hindi na nagbibigay ng datos ang radar na dapat sana ay para sa buong sistema. Bukod dito, ang radar na ito ay mula pa sa Soviet era, kaya hindi ito madaling mapalitan ng Russia. Kumuha ng bagong nasa produksyon kahit nawala ang isa. Hindi nila agad mapupunan ang butas na ginawa ng pag-atake ng Ukraine nang hindi nire-recalibrate ang buong air defense network. Maaaring tumagal iyon ng linggo o buwan. Sa panahong iyon, mas madali para sa mga drone ng Ukraine na tamaan ang iba pang mga target. Heto, ang kuha ng Ukraine habang tinatamaan ang radar na ito. At syempre, mapapansin mo rin ang iba pang mga target. Maaaring napansin ng ilan na may S-400 radar station ding tinamaan sa atake. Alam mo kung paano, sinabi ko kanina, ang Kasta radar ay para makita ang di kayang makita ng mas malalaking radar tulad ng 76L6 radar. Kayang tukuyin at subaybayan nito ang mga target sa katamtaman hanggang mataas na altitude gaya ng eroplano, ballistic missiles, at cruise missiles. Ibinibigay nito ang datos sa S-400 launcher para mahabol ang mga target. Parang sentro ng air defense battery ng Russia ang radar na ito. Ngayon, dahil wasak na ang radar na ito, ang S-400 ay isa na lang napakamahal na piraso ng bakal na nakatambak sa Crimea. Hindi ito makakagawa ng marami kung walang datos kung ano ang gagawin. At katulad ng Kasta radar, napakahirap din para sa Russia na palitan ito. Pero dahil sa ibang dahilan, mahal ang radar na ito, bihira, at mataas ang halaga. Ito ang dahilan kaya itinago ito ng Russia sa depensadong lugar. Ayaw nilang marami ang mawala nito. Ngayon, pumapasok na ang Ukraine sa Crimea at kinukuha ito.
pati na rin ang mga sumunod na pangyayari. Mas pinadadali nito para sa mga drone ng Ukraine na makapasok sa Crimea at tamaan ang anumang target. Pati na rin ang mga cruise missile. Mas mataas na ngayon ang posibilidad nilang mabuhay at maabot ang kanilang mga target. Nagdudulot ito ng kahinaan sa depensa ng himpapawid ng Russia na maaring gamitin ng Ukraine para maghanap ng iba pang air defense system. Napipilitan ang Russia na alisin ang mga radar sa ibang rehiyon para depensahan ang Crimea o pabayaan na lang ang butas doon. Talo talaga ang Russia sa lahat ng paraan at sinasamantala ito ng Ukraine. Sa parehong gabi, tinarget nila ang dalawang imbakan ng gasolina sa parehong peninsula. Heto ang kuha ng pag-atake at ang naging resulta nito. Tingnan mo ito. Ang parehong mga drone ay tumama rin sa isang gumagalaw na tren na di umano'y nagdadala ng gasolina papuntang Crimea. Hindi magtatagal, pinag-uusapan na naman ang Crimea na dumaranas ng panibagong krisis sa gasolina. Kung maalala ninyo, ilang buwan lang ang nakaraan. Nagkaproblema sa gasolina ang Crimea dahil hindi na ibigay ni Putin ang kanyang ipinangako. Ayan, inuulit na naman ang parehong sitwasyon. Pero bago natin pag-usapan yan, tingnan muna natin ang kuha ng isang gumagalaw na tren na tinamaan. Masamang balita ito para kay Putin dahil nauubusan na ng gasolina ang Crimea at ngayon ay kinukwestiyon na ng mga tao ang kanyang pamumuno. Nawala na ang AI-75 na gasolina at diesel sa maraming distrito sa Russia dahil tanging sa kupon at kariton na lang binebenta ang gasolina sa mga syudad gaya ng Simferopol. Napipilitang maghanap ang mga driver ng gasolina sa mga lokal na chat group. Nagtatanong kung saan pa ito meron. Sinisisi ng Kremlin ang panahon at pagkaantala ng mga ferry na siya ring palaging dahilan tuwing pumapalya ang sistema. Malinaw ang dahilan. Pag-atake ng Ukraine sa mga refinery ng Russia at bumabang produksyon doon. Kamakailan, nagpatupad ang mga awtoridad ng limitasyong 20 litro bawat tao habang umabot sa 70 rubles bawat litro ang presyo sa Russia. Nangako si Putin ng seguridad sa enerhiya pero hindi niya kayang mag-supply ng gasolina sa mga teritoryong iligal na sinakop ng Russia. Magandang balita ito para sa Ukraine. Kung hindi niyo pa kami fina-follow sa Twitter, i-follow niyo kami para sa mga balita. Mas mabilis kasi mas madali ang mag-type ng tweet kaysa gumawa ng video. Kaya bisitahin niyo kami, Business Basics na may dalawang mata, sa mga pangunahing kaalaman. Nasa screen din ang username. Sige, tuloy na natin. Sa pag-atake ng Ukraine sa Timog Russia, tinamaan ng kanilang drone ang O6 refinery sa Krasnodokrai. Ang refinery na ito ay nagpoproseso ng 6 na milyong tonelada ng langis bawat taon at gumagawa ng produktong langis gaya ng diesel, gasolina, vacuum oil at iba pa. Ayon sa mga awtoridad ng Rusya sa rehiyon, wala talagang nasira dahil sa mga drone. Pero may nasira dahil sa mga debris ng drone. Sigurado rin akong alam na ng mga regular na viewer kung bakit delikado ang drone debris. Tingnan mo na lang ang resulta nito. Bakit biyan? Bakit ako? Hindi, mga itlog mo. Oh, para sa'yo, ano? Papatayin mo ang sarili mo, isang tangke. Ang gagamitin mo sa sarili mo? Aaminin ko, kung nakita kong dilaw ang langit sa gabi, tatakbo rin ako. Kita mo, malakas ang tama. May isa pa tayong anggulo ng parehong pangyayari. Mapapahamak ka, Tinarget ng Ukraine ang oil depot sa Volgograd at isang refinery sa hilagang silangang Moscow. Malaking gabi ito para sa Ukraine, Russia, at mga sinakop ng Russia. Maraming nangyari na di kayang isa-isahin. Narito makikita mo sa screen ang lahat ng nakumpirmang tinamaan sa ngayon. Kabuuang 12 posibleng 14 na target ang nakumpirmang tinamaan. Kahit sa frontline, malalaki ang tagumpay ng mga Ukrainyano.
Heto ang isa sa mga kawili-wiling clip na nakita ko kamakailan. Tingnan mo ito. Narito, hindi ko masabing isa sa 1,000,000. Napakahusay nito. Bibigyan ko ng medalya ang makakagawa ng ganitong tira, kahanga-hanga talaga. Aayusin ko lang ito. Narito ang isang bintana sa Urban Combat. Alam ng taong ito ang ginagawa niya dahil hindi basta lalapit sa bintana. Gusto mo laging manatili sa likod at medyo ma-excite ang taong ito at ayun, aabante siya. Pero naalala niyang umatras ulit. Pero makakasalubong niya ang isang drone mga 250 o 300 talampakan ang layo at panoorin mo kung anong gagawin niya. Sige, iniiwasan ang ilaw mula sa bintana. Galing. Sige, siya ang drone. Tingnan mo siyang bumalik. Isang kuha lang. At nakuha niya agad. Tama yan pare, dobro. Tapos na ang lahat. May isa ito sa mga bago kasi hindi lang isang Ukrainian drone at aerial drone ang umatake sa Novorossiysk. Diyan umatras ang buong Black Sea Fleet matapos maging delikado para sa kanila ang Crimea. Pwede mong panoorin dito. May flare sa himpapawid at nagpapaputok ang anti-aircraft artillery. Tingnan mo yung mga tracer at bala, babagsak din ng mga yan kung saan at sila pa mismo nagpapaputok sa sarili nilang lungsod. Tama? Walang pakialam dito. Ay wow, sige. Isa yan sa mga tanong ko sa mga ipapakitang clip. Sige, nakikita mo yung mga ilaw na nasusunog kapag ganyan ang kulay nila. Iniisip ko flare yan at nawawala kapag tumama sa tubig. Pero ayun, may isa pang flare na umaakyat ngayon. Sinusubukan ng mga Ruso na liwanagan ng langit para makita ang mga drone at walang taong sasakyang pandagat sa tubig. Uy, bawat tracer na nakikita mo sa ere ay may hindi bababa sa 10 pangbala. Kasunod nito, may isa pang flare na umaakyat. Sige, tingnan mo yon at tingnan mo kung ano ang pinapaputok nila papasok sa lungsod. Grabe yon. Diretso sa lungsod. Tingnan mo ang drone ngayon. Boom! Gaano sila kadelikado? Siguradong papatayin ka ni Tracer. Ibig kong sabihin, sa paraang katulad mo, kung paano lang nila ito pinapaputok. Sa tingin mo ba, may napapatay silang tao sa lungsod o hindi? Oh, posible yon kung nasa tabi ka ng bintana. Marami na yon. Kahit na mababa lang ang posibilidad. Pakiramdam ko gabi-gabi or halos gabi-gabi nangyayari ito. Siguradong may namamatay. Dahil lang sa mga Russian tracer. May mga pagkakataong ang Russian surface-to-air missile ay bumabalik at tinatamaan ang naglunsad nito matapos umakyat sa ere. Umakyat sila gamit rocket motor, pero kapag nagka-aberya sa guidance systems, bumabagsak sila sa lungsod. Pero bawat bala na pinapaputok ng taong ito ay babagsak din kahit saan. Ngayon mukhang nagpapaputok siya papunta sa isang bukas na lugar. Yan ay surface-to-air missile mismo. Mababa ang lipad niya sa lupa at hindi ko nakita ang pagsabog. Ayan, isa pang surface-to-air missile. Alam mo, makikita mo naman, hindi yan surface-to-surface missile kasi alam mo, sumusunod siya sa isang target sa ere. Isa sa mga problema sa paggawa ng ganitong video na nagpapakita ng maraming drone strikes kahit walang nasasaktan. Kahit sundalong Ruso, madalas i-demonetize o lagyan ng restriction ng YouTube ang mga video namin. Nitong nakaraang linggo, 4 sa aming mga video ang na-demonetize ng YouTube. Hindi advertiser-friendly ang drone strikes or frontline footage, kaya nilalagyan ng restriction ang mga video. Ganito ang makabagong digmaan na nilalabanan at tinatangkang lampasan ng mga Ukrainyano. Naniniwala kami na mahalagang talakayin ito kaya inilunsad namin ang aming platform, Basics Insider. Sinimulan namin ito, kaya wala kaming limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike. Hindi namin kailangang i-blur ang aming frontline footage. At hindi rin namin kailangang i-blur ang mga Russian airbase na nasisira. Bukod pa rito, wala talaga kaming pinapatakbong mga ads sa site. Sa ganong paraan, hindi namin kailangang i-censor sarili namin kahit hindi gusto ng advertisers ang mga topic namin. Hindi kami gumagamit ng ads, kundi suporta ninyo ang nagpapatakbo ng site. Kung interesado ka sa ganitong balita at gusto mong mapanood ang mga mga video namin na hindi censored at makakuha ng mga bonus na content na hindi talaga namin pwedeng i-upload dito sa YouTube, siguradong sumali ka sa amin sa basicsinsider.com. Pwede mo ring i-click ang link sa description or i-scan ang QR code sa screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng na-upload at mga paparating na video namin. Bukod dyan, sinuportahan mo ang aming coverage at channel. Kaya salamat. Ako si Sam, magkikita tayo sa susunod.